Praise the Lord, amen. Salamat kay choir. Nagpahinumdum na to nga we are justified by faith. Salamat nga giusab ang ato ang standing diha sa Ginoo. We are justified by faith. Sa una, mga makasasala ta, wala tay paglaom, pero karon we are sa lain pa nga istorya na, we are acquitted. Ora matod sa sabot nga daw matod pa daw wala tay sala, wala tay nahimo nga sala tubangan sa Ginoo. Amen. Okay, salamat sa Ginoo, we are saved. Amen. We are saved, makasasala ang tata, pero giluwas ta sa Ginoo. Okay, doon na mo i-Bible na itong ablihan sa the book of Ephesians. Ephesians chapter 5, manindog tang tanan palihog. Atong basahon verse number 8 hangtod sa verse number 16. Salamat sa Ginoo nga niata sa church. Amen. Nalipay mo? Lipay mo nga nagsimba gapon ta? Maabot ra ang time, dili na ta makasimba. Bisag unsa man nato ingon nga simba ko. Oh, wala gyud. Salamat nga dako kay kagiyunan gihatag sa Ginoo nato. Ephesians chapter 5 verse number 8 to 16. Responsibly ato ni basahon. Ephesians chapter 5. Verse number 8. We for ye were sometimes darkness, and now ye are light in the world. Walk as children of light. Verse number 10, proving what is acceptable unto the Lord. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Verse number 14, wherefore he said, awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Verse number 16. Redeeming the time because the days are evil. Pray that thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa imong faithfulness. Salamat sa matag-usa nga dunay kadaogan nga nakaabot gud ini nga balay tigumanan nga diin kami usab magkaawit og mga awit pagdaig sa imong ngalan. Ug salamat dunay Bible nga among ma-studyhan, among madunggan usab ang imong mensahe sa among kinabuhi. Lord, i-bless ang matag-usa namo, gamit ay mga lagad. In Jesus' name, amen. Palihog, maglingkod. Salamat sa Ginoo. Salamat nga walay mga katalagman sa ato ang balay. Amen. Okay ra? Ang uban nangasunog na ilang balay. Dayon ang uban na sa ospital, ang uban bot lang asa na. Nguban kay nalumpag ang ilang balay. Salamat sa Ginoo niya agyapon ta. Amen. So atong pasalamatan ng Ginoo mao na nga ato agyong kalipay nga magkatigom ingon ani tungod kay atong gi-celebrate ang kadaogan sa Ginoo nga iyang gihatag nato. Amen. Nya gusto na mong maminaw? O gusto na mong mahulog sa lingkuranan niya? Ito. Ako, okay ra kay ko nga kanang dili bitaw mo maminaw, kanang matulog-tulog ra mo diya, okay ra kay ko. Kanang matulog ra mo samtang ko nagwali, okay ra kay ko ana. Pero makaingon ra jud ko, wag may mga batasan. Bitaw, salamat sa Ginoo. Amen.
we are saved. Amen. The Bible says, atong mabasa diri nga verse number 8 siya, for ye were sometimes darkness, but now ye are the children, but now ye are light into the world. Walk as children of light. Akong gusto i-emphasize din nga word nga kining gitawag children of light. Verse number 8 na, now ye are ye in the light, in the Lord, walk as children of light. So, actually, namoy nabantayan ron sa atong kalibutan, sa atong nasod sa Pilipinas. First time in my life nga nakasaksi ko og grabe nga corruption sa atong government. Sorry anang mga mga loyalist itong government, pero ambot lang. Pero for me, grabe. Pero sa other side, makaingon ko nga angayan tang malipay. Ang buti pasabot nga angayan tang malipay tungod kay kabut katumanan ni sa Bible. O man mo miminda. Sugot sa dili, ang naa sa Bible, matuman magina. Aron mo makomforted no sa mga pangitabo sa kalibutan atong nasod sa Pilipinas, basa mo sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Tanawagan atong basahon lang, kadit lang kayo. 2 Timothy chapter 3. Ako lang ni apilo. Ingon siya verse 1. Notice also that in the last, gano'n magpidok-pidok man siya? Ang inyo ha, wala? Murag unfair kaya sa kuha kay magpidok-pidok. I-fix ko nun na. Clark, ang saan na? Okay. Okay, verse number 1. This know also that in the last days, perilous time shall come. Men shall be lovers of their own selves. We know, lovers of their own selves. Ang ilang gigugma, ilang kaugalingon. Bahalag magkinaon sa ang kalibutan, bahalag maon sa ang Pilipinas, basta suguroon lang ang ilahang kaugalingon. Napa mo diya? Lovers of their own selves. Maniguro lang sila ilang kaugalingon. Pero niya, men shall be lovers of their own selves. Ingon siya, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, first, despisers of those that are good, traitor, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. Ang bawat misubot mga kaigsunan, kining ipanganlan rin mga kinaiya sa tao, mga boosters, mga hambugero, mga ilang gisiguro ilang kaugalingon, mga kaigsunan. Mao ni, meaning we are now in, grabe ang darkness na ba? Grabe ang darkness. Kung imong tanahon, daghang nagingon nga, ako, magkay ko kagawan, pero daghang nagingon nga, ang pinaka-dark kuno sa gabi, kuno-kunong kadlawon. Pinaka-dark, kanang hapit na mo, kan ba? Meaning, timila na siya nga, meaning, hapit na mo hayag. Amoy pasabot, as of now, sa pagkakaroon, we are in this world. Kaning world nga atong gisgutan karon, we are in this darkened world. Kalibutan ning giharian ni sa ang yawa ba nag-exist ba? Di ba? Magbasa tag Bible, daghang mo bugal-bugal na to. Nakabantay mo na? Pero og maghubog ka, daghang mo pakpak nimo, di ba? Daghang mo appreciate nimo, daghang mo pakpak nimo ba?
Daghang kang amigo, basta palahubog ka. Labi na daghang kang kwarta. Pero ako nakita, mga kaigsunan, ako nakita sa itong kinabuhi nga, we are in this darkened world. Usa ka kalibutan nga nangit-ngitan. Tungod na sa sala. Napa mo diya? Amen? Na sa sala. So, meaning, kining mga panghitabo sa Pilipinas, panghitabo sa kalibutan, magtanaw bitaw ko sa mga news, mga na hapit na gino, hapit na grabe. Karon pa na nakitabo. Pero sa diyang magbasa ko sa Bible, kaingon ko, salamat sa Ginoo, tinuod gyud ang Bible. Usa sa gisgutan gali diri, tanawa diri sa 2 Timothy chapter 3, tanawa niya. Verse number 6. Dingan siya, and sort, okay, verse number 6. Diyan mo nimo makita na fulfillment sa internet. Verse number 6. Yeah. For this sort are they which creep into houses. Sa mukamang kuno sa balay. Kako mukamang kuno sa balay. Creep into houses, lead captive silly women, leading with sins, lead away with diverse lust. Sabot mo na. Mukamang kuno sa atong balay, kining mga silly women, kanang mga babae ba nga nagdalag silly. Sabot mo na. Ang buot pasabot nga makatilaw ka ng bayhana, halang bitaw. Ang buot pasabot mao na magdalag corruption, magdalag og kining kaguba sa panimalay ba. Actually, ang salamat sa mga babae, blessing ang mga babae, di ba? Amen. Pero kasagaras gamiton sa demonyo mga babae. Nga naman, sa primerong sala sa kalibutan, babae ba mo gigamit, di ba? Ay na lang maglalis na. Pero niya, mo na nga ang babae, kinalan under good siya sa authority sa lalaki. Amen. So ang lalaki, mao'y authority, dili ang babae. Kaya nga naman, nga tuman mo agi ang, di ba, ang mga linding, asan mo agi? Sa mga babae, no? Hindi ba mo women eh? Tanawa ko no, tisapa mga utang sa inyong balay, asa di agi. Bitaw, di lang tayo maglalis na. Pero ang pakita ko mga kaigsunan, ayaw mo kayo ubos sa mga babae, ha? Mga babae, I love you. Bitaw, ang buot pasabot na ko, lahi ragyod ang lalaki or ikumpara sa babae. Amen? Pero niya, ang gamiton sa, tanawa ko no? Creep into houses, lead captive silly women, with sins, lead away with diverse lust. Tanaw na, bisag ang advertisement, kanalang advertisement bitaw nga auto, nga nung babae mo nga mag-siksik kayo, nga naman na. Sabay kalabutan sa makina o auto, o kanang babae, ano na ba? Then, misakon sa mga advertisement, daghang yung mo matrak basta babae mo ay magsiksik kayo. Nga naman na. So, amot lang. Pero ang point na ko, mga kaigsunan, fulfillment sa prophecy, sa Bible na. Sumpay man kining verse number 6. Salamat sa Ginoo nga ang atong mga babae dito sa atong church gipanggamit bes Ginoo. Amen. Kining mga bulak na to, lisod magkiglalaki po yung mag-arrange eh. Ladies, salamat ha sa mga bulak inyong arrange. Kanang mga kurtina, mga babae na dako kay gamit ang mga babae sa church. Salamat sa Ginoo nga dunay mga babae magpagamit sa church. Amen. Ang soprano sa atong choir, lisod mag-soprano lalaki, babae gina. Kusog mo kayo mo soprano, babae, alto, mga babae. So, mga kaigsoon, gamiton sa Ginoo ang atong mga women. Amen? Salamat sa Ginoo. So, ako nakita nga salamat ako sa Ginoo nga ang atong church doon ay gipanggamit sa Ginoo nga mga babae, pero
dili ta magpa-overtake tang mga lalaki. Amen. Uy, mga lalaki, mga babae mo na ni Amen. So, manin niya, salamat sa Ginoo nga giingnan ta sa Ginoo nga verse number 8, asa na magulabit. Okay, ang buwan basta butang ko, ang pamaagi nga kining kalibutan nato nga gingit-ngitan, way lain nga gamiton sa Ginoo nga mao'y kahayag kitang mga Kristohanon. Dili paminawa, dili pwede nga moblenta ngadto darkness. Dayon ang darkness moblend pod sa toa, dili na pwede. Kinahanglan kita as a light, kinahanglan mo barog ta ingon nga kahayag. Dili kay murag light, murag pug darkness. Naminaw bitaw ko sa kanta bitaw na ay kanta nga sa pagkaduog nako sa kanta, murag nakaingon ko nga 1970s nga kanta ba? Di na ako kantahon kay basing. Pero ang point na ko nga, nindot ba yung kantahon mga ingon ana? Pero mas nindot gyud, mas the best gyud ang pagkanta sa mga para sa Ginoo. Ako makakanta ko kanang mga kanta nilang Tom Jones, mga unsa dia Engelbert, Humperdinck, mga ingon ana ba? Sa among panahon sa una. Pero niya, ako nakita, mas nindot gyud ang gospel paminahon. Amen? Promotion ito sa Ginoo. So, ang buhay pasabot, ang mensahe karon mga kaigsoon, be a light of this darkened world. Be a light to this darkened world. Kinalan nga atong kumbinsido ta that this world that we are in na atas sa darkness. Kumbinsido mo na? We are the light. So, ang mensahe karon mga kaigsoon, how to be effective in being a light. Unsaon na to pagka-epektibo nga mahimot ang kahayag. So, number 1, be sure or you are in the light. Or we are in the light. Siguro na to nga naatas kahayag. Ang pangutana, are you in the light na about sa kahayag? Kung saan mo na ito pagkahibalo nga naatas kahayag, Jesus Christ said, sa John chapter 8 verse number 12, ingon siya na, Jesus is the light. Mabasa ito sa John chapter 8 verse number 12. The Bible says, I speak Jesus again and saying, I am the light of this world. Jesus Christ is the light. So meaning, the world is in darkness, but Jesus Christ is the light. So John chapter 8, matod ba, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. Kanang ko, light of life. So, ako sa katarungan, nganong sigurado ta sa kaluwasan, tuod na because we are in the light. And Jesus Christ is our light. Siya mo'y naghatag na itong kahayag. Ang katong sa una, nga wa pa ta makadawat ni Kristo nga itong maluluwas, pangutanon ka, asa man ka padulo o mamatay ka, sigurado ka nga imong kalagmat sa langit, ang atong tubag, dili yun. Nga naman, namatas darkness. Pero nakas kahayag mga kaibigan, kita juga asa ka padulong. Pero nakas darkness, di juga ka kita. Pero ang nag-guide po na to, ang ato po mga lulo sa tong lulo, nga otro po nga wakpod ka kita sa kahayag. Mo po na nga atong gisunod ang ilang mga tradisyones. Pero salamat sa Ginoo, pinagi sa grasya sa Dios, dunay tao nga gigamit nga kita nakakangkon ta sa light nga mao si Jesus Christ.
Sa diya nga itong gidawat si Kristo nga itong manuluwas siya, He is the light. Siya karon nias tong kasing-kasing, o karon mga kaigsunan, naanata sa kahayag. So, be sure you are in the light. Dahil ikaduha mga huwag mo tanawon, Jesus Christ translated us from darkness to light. Gitranslate ta sa Ginoo, gitransfer ta gikan sa darkness ngadto sa light. Matubas Colossians chapter 1 verse number 13. Colossians 1:13. The Bible says, "Who hath delivered us from the power of darkness." Grabe, no? Power of darkness. Not only darkness, kundi power of darkness. Gano sa amata ganahan kayo sa darkness. Basta magbuhat og sala, di ba? Yung nana. And hath translated us from the kingdom of His dear Son. Salamat sa Ginoo, translated us from the power of darkness to His marvelous light. Dili kaduha mga katulo, we are cleansed by the blood of Christ. We are cleansed by the blood of Christ. Sa 1 John 1:7, ingon ang Bible, 1 John 1:7, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Christ cleanseth us from all sin. Mga kaigsunan, salamat nga din, naatas darkness, naatas kangit-ngit, pero balhin ta sa Ginoo ngadto sa iyang kahayag. Pero niya, dili pwede nga kita nga hugaw, kisa may ganahan bugod nga mupuyo diya sa kanang bitaw nga to, ikanang muadto bitaw kag mga party, mga birthday. Nya gikan bitaw ka naghugaw bitaw kay ka. Gusto kang mukaon pero dito kas ngit-ngit sa kusina, ngit-ngit ba? Uy, ari. Di jud ganahan basta hugaw man ka. Napa mo? Yung ma-imagine mo, di ta ma-enjoy diha sa party, di ka ma-enjoy, basta nahugaw ka. Kinahanglan kang limpyuhan sa ka, aron ka mapresentar nito nga kauban ka diha sa party. Mga kaigsunan mo niya, kita unta naatas naakas kahugawan sa sala ba? Nagpuyo ta diha sa sala, pero sa diha nga atong gidawat si Kristo nga atong maduluwas, mga kaigsunan, gilimpyuhan ta niya. Tang ninduta, no? Wow. To God be the glory. Amen. Salamat sa Ginoo. Gilimpyuhan ta na. O yeah, ang gilimpyo pagod niya mga kaigsunan, dili. Pwede limpyuhan tag tubig. Pwede ran tag limpyo, pwede trapuha. Pero ang iyang gilimpyo gud, ang iyang dugo, the blood of Christ. Cleanse us from all sin. So ikaduha mga kaigsunan, how to be effective. Number 2, we must study Scripture. You must study the Scripture. Atong istudihan ng Scripture. Dili ta may epektibo nga mahimong suga, pamina mo. Wala ni sa tuwa karon. Lisod kayo nga kita di gyud ta gamiton sa Ginoo kun wa tay nahibaluan sa Scripture. Mao bitang daghang mga Kristiyano ron nga dili gyud mosulti, di gyud mobuka silang baba sa ilang mga amigo, sa ilang mga parente, di gyud mobuka silang baba nga naman wa man sila bersikulo. Kun naamang gali bersikulo dili sila kaulo mo explain. Kung makahibalo mo explain man gali, pero kung naaray ribatal na gani, di na sila kabalo, wa na laing bersikulo. Why? Wa man ka mag-study sa Scripture. So the Bible says in 1 Timothy chapter 2 verse number 15, 1 Timothy 2 2 Timothy 2:15. 1 Timothy 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Study to show thyself approved unto God. 2 Timothy. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang Ginoo nagtudlo, nagsugo na do study juga. Dili na kibasa, study ka. Uy.
Paduka-duka ra balayan mo. Uy, paminaw. Ganon sa amang ka mahimong mo study mo, mag-study sa Bible. Ganon sa amang ka mag-study, anak. Ganon sa amang ka magbasa. Ganon sa amang na ni mo witnessan na imong mga labuan siya. Ganon sa amang na. Ay, ragod mo diha, ragon, Ezekiel. Sige, ganina ra kung nagtanaw ninyo. Kaya, mga kaigsunan, pagbulag mo, bulag. Ayaw mo pagtapad. Balhin. We need to study. Kaya hindi ka mag-study, sa may mong isulti. Sabi mo, ako, wa man yung ko intention nga magpastor ko. Ako yung intention magpastor. Ang reason yun, nga nung ni-eskwela ko Bible School sa Cebu, para lang nako mawin nako akong papa o akong mga loved ones. Kaya akong papa Catholic Faith Defender. Daghan siya mga bersikulo. Iyang kadibate sa una, sa Sabadista, Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, mga Pentecostal, mga atos balay. Speaker sa City Palabras, 7 sa 8. Naa siya mga bersikulo. O alang-alang lang ka mo witness sa akong papa, magliso juga. Moto nga, ako yung gisacrifice ang akong kurso sa akong engineering para lang yun mo eskwela kong Bible School, para lang yun sa akong papa. Para sa akong laban, sa akong mga manghod, akong uyuan, mga igagaw. Dito na. Kaya nga naman ko, bahalag magdili ko successful sa akong profession nga engineer ko kunuhay. Basta mawin lang akong papagmama. Akong mga manghod, ginala akong masultian sa pulong sa Ginoo. Sabi mo nga nung wala tayo study sa Bible, wa man tayo concern sa atong loved ones. Imo lang ipasagdan ni mong loved ones nga bahalag mga impierno sila. Total, sigurado man pugo. Total, laylay man tagkaluwasan. Ang pagkutana, naning kamot ba ka? Di ko gusto, baka kita ko sa kong igsoon, mga kaigsoon, mga impierno. Nangaligo, mis dagat. Ayam, save na ko atong higayon na. Nangaligo, mis dagat ato. Nikawas ang akong manghod si Pastor Jojo, pastor ron siya. Atong higayon na, dili pa siya pastor. Nikawat siya, ni gikan sa dagat, lakaw siya padulong sa among cottage kay maniud to. Pagtamak niya sa balas, purting initas balas. Ningon din siya, ako ginadunggan. Pagkatamak niya sa balas, din siya, init. Dagan niya siya sa mong cottage. Abi mo, din sa akong mind, grabe, ako na picture, akong manghod, nga siya sa linaw nga kalayo, ningon siya, init. Dito ko mga kaigsonin ko, kinahanglan mag-study ko sa Bible. Usahanog pag-win akong mga manghod. By the grace of God, akong mga manghod nagpastoron. Ang pastor sa Aurora, akong manghod. Dahil sa pastor sa Tukuran, ako agapong manghod. By the grace of God. Ang akong mga igsoon, babae, na imong pastor, may imong dili pastor sa Baranding ko, dili pastor sa ang iyang bana may pastor, Pastor Kubi. Pastor Nono dito sa La Carlota. Dili pa na sila mga save sa una. Akong ipang-witnessan, akong ipang-sultian sila. Akong igagaw. Pila ka buok igagaw na ko nga na pastor. Tulo ka buok igagaw na ko nga na pastor. Sayon sa akong mama. Why? Study sa Bible. Mga kaigsoon, dili na to makabig ang mga tao kung wa kay study sa Bible. Mga kaigsoonan, gano'n sa amang ka kung makaadto sa inyong balay para ako may Bible studyhan ang mga tauhana. Dili naman ko pareha sa una nga aptik pa kayo kung motor, aptik pag wato sa inyong balay. Kamu, gano'n sa man mo Bible study, mo study, ana. Kinsa may iyong padoon sa iyong parente.
Pastor, nagampo ko. Ikaw mo iwadto. Pero ako bakante, Pastor. Nga nung di man ka mo bakante? We must study. Number one, be ready always to give an answer. Be ready to give an answer. Doon ay mo yung mga kauban diyan sa opisina, naglong na, nga mo explain, mahitungod sa kaluwasan, pero ikaw, buta-bungol lang ka. 1 Peter chapter 3, verse 15. 1 Timothy chapter 3, verse number 15, the Bible says, in your Bible, but sanctify the Lord God in your hearts. Be ready always to give answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Buot pasabot mga kaigsunan, ready ka. Nay mga tanong, unsa din ang rapture? Unsa may yung itubag? Kuha mo na, parehara mo na sa raptor, kanang raptor ba? Nga kasi mo dagan nga pick up mo na rapture, parehara na. Dili, lahi ng raptor, lahi ng rapture. Unsa man ang rapture gaw? Unsa man ang rapture gaw? Oy, kuya, or ate, unsa man ang rapture? Tamisa, ako sa pangutanos, pastor, na, cannot be reached ba? Pero sama na ni mo ingnon. Pastor, busy kayo, busy. Sige, pag-abot na sa impyerno na, dito na ka magmahay na niya. Be ready always to give answer to every man that asketh you a reason. Pero sa mga mo istorya na, unsa may rason nganong say mangga nganong unsa may rason nimo nga sigurado manggang matos pero matos langit, unsa may imong rason tagay ko ngano man nagdawat man gud ni Kristo unya magkasalamat na dili nakagabolong mo ribatal na. Amen. Gani, tanaw ko sa internet, sa Google, na may daghang kayong mga, daghang kayo mo tana ka kung saan ang rapture, pwede na mo hatag. Ambot lang. Be ready always to give an answer. That's what, be filled with yourselves. Feed yourself with the Word of God. Dili lang kay maminaw ka sa wali sa pastor, or maminaw ka sa unsa dia, kundi ikaw mismo ang makakaon gyud gikan sa pulong sa Ginoo. Pila raman yung wali nako kada buntag raman kada Domingo raman, pero ang imong kalag buntag oto hapon kinahanglan ng pamahawon paniudto panihapon ang imong kalag. Una nga, weak. We are so weak sa atong spiritual life tungod kay kulang man tagkaon. Feed yourselves with the Word of God. Sa Bible, 1 Peter chapter 1, chapter 2, verse number 2. As a newborn babe, desire. Tinguha, desire. Gisugot pag-desire mo. Sa kaman, mga kay gumonay, kaman, mando, sa Ginoo, desire. Nag-desire ba ka? Nag-desire ba ka nga kabalo ka sa Bible? Desire ba juga? Nagtinguha ba ka nga makabalo ka na? That ye may grow thereby. Then number 3, mga kaigsunan, remember, we are commissioned by God to preach the gospel. We are commissioned. We are commissioned by God. Sa atong pag-iwa, nganong kinahanglan ta mag-study? Because we are commissioned by God. Tanawa sa Acts chapter 6, 26, verse number 18. We are commissioned by God to preach the gospel. Acts chapter 6, 26, verse number 18.
26:18. Acts chapter 26 verse number 18. Ingon si Paul, giingnan si Paul, to open, mo ni ang ako, nganong nga ako, I am confident, ingon si Paul, I am so confident nga, dili ko mamatay sa malunod sa barko ba? Nga makadaabot yun ko dito sa Rome. Kaya nagbiyahe man ni sila, ani nga, kining context ani. Nagbiyahe ni sila, o niya, naabtan sila bagyo, dahil hantod, mga lunod sila, nangalunod. Pero gingnan niya ang mga tao nga kauban niya sa biyahe, nga ayaw mo kabalaka, kay doon ako'y nadunggan, gikan sa akong Ginoo. Nga makaabot rin yun ko dito sa Rome para pag-proclaim sa gospel. Naapa ito, ang lakto nga pag-istorya, doon ay katuyuan ang Ginoong, dili pa ko patyo niya. Dili pa ko malumos, dili ko malunod. Kay mo ni gingon sa Ginoo nako. Ang buot pasabot mga kaigsoon, daghantag mga nagian nga mga sakit, nagian natong kalisod, daghantag mga frustration sa kinabuhi, daghantag mga pero ayaw hantod karon nakasurvive aga. Ako naagi ko kanagituwag stent or angioplasty. Abi na ko mamatay na ko, pero hantod karon buhi pa. Kaya nga naman, naigingon sa Ginoo, open, ganong gibuhi patas Ginoo, to open the eyes and turn them, meaning katong mga unbelievers, from darkness to light. Posible imong parents, posible nga awa pa masave, imong mga loved ones nga awa pa masave. Mo ni atong tuyo nga anong gibuhi, mo ni tuyo anong gibuhi patas Ginoo, from the power of Satan unto God, that they may receive the forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Buot pasabot mga kaigsunan, we are commissioned na atay gisugo ta sa Ginoo nga mosulti gyud sa gospel. Nga naman aron ang atong mga loved ones nga din gihiktan ang ilang mga sugarol, mga loved ones ato nga gipanghiktan diha sa bisyo. Nahiktan sila diha sa mga utang mo sa diha, nahiktan sila. Di na sila makalingkawas gikan sa gapo sa yawa. Ang pagira nga makalingkawas gikan sa gahom sa yawa, mao ra gyud ang pag-preach sa gospel. Usa sa Bible sa Romans chapter 1 verse number 16. Romans chapter 1 verse number 16. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Dunay gahom ang Dios, walay imposible sa Dios. Where is Mark? Asan si Mark? Mark, tindog Mark. Thank you. Salamat. Salamat sa Ginoo. Ay lang, di lang ako expose, pero by the grace of God, daghan dere, halos kitang tanan. Diha na sa darkness. Pero because of the power of Christ, the power of God, nga din, mo'y nagluwas na to. Gibag-o niya ang ato ang direction sa itong kinabuhi. Diha ta sa darkness, pero karon gibalhin ta sa Ginoo diha sa light. Be ready. Always to give an answer. Feed yourselves with the word of God. Remember, we are commissioned by God to preach the gospel. We are commissioned. Kita mo'y gisugo sa Ginoo. Dili ang mga Mormons, dili mga Iglesia ni Cristo, dili uban mga sikta, kita mo'y gisugo sa Ginoo. Dahil ikatulo mga kaigsunan, if we want to be effective in serving the Lord or being a light or effective light, we need to stay, number 3, we need to stay faithful, or we need to stay faithful in spiritual battle.
Ambot pasabot, stay, akong gibutang dia, stay faithful in spiritual battle. We are in spiritual battle. Ambot pasabot, ayaw mong kalimot nga naata sa gitawag spiritual battle. Do not lose your faith. Ayaw mong kalimot mga kaigsunan na atas once nga moingon ka sa Ginoo, Lord, use me, imong gisurrender imong kaugalingon nga mahimo kang sundalo ni Kristo. Spiritual battle. Ephesians chapter 6 verse number 12. Kung sa ikon sa Bible, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Sa ikon sa Bible, wala ta makigbisog, wala ta makigbugno, nga naha sa unod, batok sa unod, kundili pinaagi sa mga punuan, meaning powerful kaya itong enemy ay. Grabe. Kana lang magsigarilyo, magdayong. Pahalag ang hapit na masupos ng di gud iluwa ng sigarilyo. Bahalag. Isang mag-ana kong mata sa aso. Di gud buhian ng sigarilyo. Doon na may panday sa una. 150 gadlawan na mo o 700 ang adlaw. Ang iyang gasto sa sigarilyo 150 plus mismo nga coke. So parehas sa adlaw sa iyang labor nga tag 500. Napa mo diha? Akong gitambagan ko nga, og imo pa nang gitigom, kanang imong sigarilyo gitigom pa na nimo, makabalay na ang tagana. Siya, ayaw lang pastor, kay magbalay ko anit, pinagis akong pagtigom, basig masunog ra po akong balay. Tigil sila ganahan mo biya. Ang point na ko, grabe ang oppression, sa demonic oppression ba? Sa sugalan, ipanglabay na sa ato, ay lang mo ito, sa bulangan, ipanglabay ng kwarta, kanang mga pildi na ilabay, panglabay ng mga panglabay na. Nakapaundan ako, sugal. Tadihang, ako nakadaog ko, din akong katong tiguang. Ihatag, tanaw ko sa tiguang, katapusan lang itong kwarta niya. Siya dong. So, pildi ka na eh. Siya, pildi lang. Hatag yung kwarta. Kano eh, mukha lang na. Siga yung mata. May gani, wala ko mingon. Baptist din na eh. Wala ko mingon. Iningon ko nga, Lord, din ako musab, din ako. Di wala. Lahi yun, bati yun kayo. Bati yun ang testimonyo na to. Masurag kag bulangan. Kamong napas bulangan, ambot lang. Unsang demonyohan ang nagkupot niyo. Anong hindi man yung kabuhi. Apa mo siya? Ambot. Ambot lang. Spiritual battle eh. Stay faithful. Nata sa gitawag spiritual battle. So, letter A, meaning we must fight. Muaway yun na. Na mga tas away, di, muaway yun na. Kasi nga sa Bible, fight the good fight. 1 Timothy chapter 6 verse number 12, we need to fight. Uy, pamina mo. Uy, Kristohanon. Uy. Dili na ron tayo mga mag-anak kasi muhang kwarto, asa ka napitan. Luoy kay ko. I need somebody to comfort me. Gapin tag mo ani si pastor o di si Mrs. Puntiel. Untag na ay mga other Christians because I am so down. Mag-English pa.
Ina mo, you need to stand up. Ubarog ka by the grace of God. Magpaluya-luya ka mga kaigsunan, kinsa na malay mo, mubarog. Ubarog ka, muaway ka. Okay, doon ay mga practical tips nga ako ikon. Once nga naka sa you are so down, number, pag mata ni mo buntag, basa kag Bible, then ampo gas Ginoo. Ina Ginoo, Lord, I must be honest with you, Lord. Di yung ko ganahang mag-ampo. Oh Lord, amot lang, wala ko ipagtuo, Ginoo mo doon yung ganimo. Ana. Then sunod, pagkauman iugan, yung tubig sa padya, pagkauman, ligo ka. Uy, ligo. Napaw? Ligo. Then exercise. Ligo sa basta maligo ka nang adlaw, dili pwede hindi ka maligo. Ngano man tanawa o magligo nimo, presko imong lawas. Amen. Dili kay luloy kayo ko. Ayaw. Ningka mo tayo. Ligo ka na, di ba? Presko mo lawas. Pag bubo pa lang daan mo, wow! Di ba? Kanta-kanta na yung gago. Ready. Di akas banyo. Ako nakita mga kaigsunan doon ay, kita mo yung encourage sa itong kagalingon. We need to fight. Kaya di ka mo aking away mga kaigsunan, himong kang ulipon sa yawa. Fight. Tubang sa samin, inang, you must fight. Then sunod mga kaigsunan, we must fight. Then sunod, we must be strong. Bawat pasabot mga kaigsunan, naging Bible, be strong in the Lord and in the power of His might. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strong. Ayaw mo yung discourage ko, loy kayo ko. Ayaw mo kuan pag surang-surang diha kay wadi init kanya kung ulor ba. Ayaw eh. Ay, by the way, ayaw gawayan na yung mga asawa. Uy. Kung aburido ang iyong ulo, balag, awayan na yung silingan, ayaw lang ng asawa ni mo. Iluan gali kasi mga asawa, mukirig juga. Huwag di, daghano nagbitsin ang imong ipakawa, wala juga. Naarabas kumpare sa pikas. Apa mo diya? Ayaw mag-discourage ko, luwi kay ko, ayaw. Pagwan, wake up. Ayaw, pagpaabot nga na mo. Oy, luwi day kay kabarad, luwi day ka. Ako po, luwi po ko. You must be strong. Be strong. Nga naman, napay daghang away. Napay daghang awayunon, napay daghang mga wa pa masave, ganalan masave sila. Then number 3, we must keep ourselves in the love of God. We must keep ourselves. Ikip atong gagalingon nga naapirmita sa gugmas Ginoo ba? Meaning, ang buot pasabutan na, himong ginumuman pirmi, number 1, igugma kas Ginoo, mao kang giluwas kas Ginoo. Amen? 2 Corinthians chapter 5, verse number 11, I think. 2 Corinthians 5:11. Knowing this, that the terror of the Lord we persuade men. Tungod sa terror,
pagka bangi sa Ginoo, terror. We persuade men. We are made manifest unto God and we trust the name. Okay. Ang point pasabot mga kaigsunan, excuse me, sa Romans chapter 5, verse number 5, Romans 5:5. Unsa ba? Hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Christ Jesus. Pamina mo, hinumdumi permi ang gugmas Ginoo nimo. Number 1, gigugma naluwas ta tungod sa gugma sa Dios. Number 2, panahon nga ma-discourage ka, panahon nga mubagsa, panahon nga nawa ka sa insaktong direksyon, gigugma gyapon kas Ginoo, wa pa ka gipatay sa Ginoo. Ayaw lang busarin ninyo. Amen? Inumdumay ninyo ang gugma sa Ginoo. Hangtod karon, grabe ang pasensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Grabe ang Ginoo nagpailob, grabe ang Ginoo nagsigig, nangita siya paagi nga magamit ka niya. We need to keep ourselves in the love of God. Jude 21. Once again sa Bible. Jude 21. Revelation then atras kagamay. Jude 21. Di maklaro? 21. Keep yourselves in the love of God. Keep yourselves looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Kinumdumi gyud ang love of God, gugma sa Dios. Dunay gugma sa Dios. Sunod ikadulo, ang gugma sa Dios, di lang kay naghatag na to, nag-sustain us every day. Then sunod, ang gugma sa Dios, mo'y naghatag og kay gayunan sa imong loved ones nga ma-save siya. Wala pa nagipatay ang imong loved ones, wala pa nagipatay ang atong mga loved ones. Gusto sa Ginoo nga ma-experience niya ang iyang gugma nga to sa imong loved ones, imong parents nga wa pa ma-save, imong igagaw, imong anak unsa wa pa ma-save, imong mama nga wa pa ma-save, ma-experience na niya ang gugma sa Dios. Ang pinakanindot nga gugma sa Dios nga iyang ihatag nato, pamina mo, dili kwarta, dili pagkadato, dili mga gwapong sakyanan, dili Tesla, dili BYD, nga ihatag sa Ginoo nato mga kay ang pinakanindot nga mahatag sa Ginoo ngadto nilaw sa atong loved ones, ang gugma sa kaluwasan. Nga maluwas unta sila. In Romans chapter 10, verse number 1. Romans chapter 10, verse 1. O sige sa Bible, brethren, ningon si Paul, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Kanang word nga Israel, ibutang ko na ang ngalan sa imong loved ones, imong mama nga pa masave. Imong parenting nga pa masave, imong anak nga pa maluwas, ibutang my heart's desire and prayer to God for my son, for my mother, for my father nga wa pa masave, ibutang ko na diya. Dahil ang sumpay, that they might be saved. Ibutang ko no. Do you have heart's desire? Then number 2. Nga naman, verse number 2. For I bear them record. Kay sila, mga kaigsoon, doon na sila zeal of God. Na sila gusto, musimba sila kadlaon, magrosaryo, hala, magdibuto, hala, magsakripisyo sila, para tungod kay na sila zeal sa Ginoo, na sila kasibot para sa Ginoo.
Pero unsa giyon? Basahan nyo, but not according to knowledge. Knowledge of the truth. Pero not according to knowledge. Verse number 3, yun sa Bible, for being ignorant of God's righteousness. Ignorante sila sa pagkamatarong sa Dios. Lakton nga pag-istorya, ignorante sila sa kaluwasan nga giandam na sa Ginoo daan. Kunya ilang gisalikway ang maong pagkaluwasan, gusto nila ang ilang kaugalingong pagkamatarong mo ilang ipresentar nga to sa Ginoo. Ginoo, luwas ako kay nindot ra ba kayo akong binuhatan. Dili ra ba na mao? Ang kaluwasan binuhatan ni Kristo nga atong tuhuan o dawaton pinaagi sa pagtuo. Amen. Kumusta ang imong kinabuhi? We are in this world, darkened world. Nangit-ngitan nga kalibutan. Sa atong mahimo? Mahimo na to. Siguroon yun na to nga we are saved. We are in the light. Siguroon yun mo, kinalang nga mag-study juga. We need to stay faithful. Nindog tang tanan palihog. Salamat sa Ginoo, we are saved. Amen. We'll sing that song dito sa langit. Kalipay lang ang atong natagamtaman dito sa langit. Binisaya. Atong iduko atong ulo. Ipiyong atong mga mata. Are you saved? Naluwas baga? You say amen. Kung tinuod ka nga naluwas, kumusta ang imong kinabuhi? Yes, daghantag mga problema. Yes, daghantag mga problema sa itong kinabuhi. Pero maniniya, doon na tayo dakong kayong trabahoon to share the gospel. Atong idugo atong ulo, ipiyong atong nga mata. Thank you, Lord, you are God, you are so good, you are so great, you are so loving. Salamat, Lord, imo kaming giluwas. Gibutang nimo kami. Ini nga buluhan to no Dios. Tabangi mi. Nga mo, we will stay faithful. Lord, tabangi mi nga we will stay strong. Lord, painumdumi mi kanunay nga ang ko imong commission to preach the gospel, imong gihatag namo. Tabangi kami Ginoo nga kami among pakanon among kauglingon sa imong pulong o Dios. Tabangi mi nga mag-study mi sa imong pulong o Dios para na ami ikatubag ngadto sa mga parente. Tabangi mi o Dios, salamat nga ikaw naghinlo kanamo gikan mi sa kangit-ngit, imo kaming gibutang dias kahayag. Salamat, Lord, nga naa ka sa among kasing-kasing ug kami imong gitagna o imo kaming gisugo nga kami mahimong suga. Tabangi kami, Lord, kay kami mga tao nga way mahimo kung wala ka o Dios. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang matagos nga dadinhi. Ganun na tinguha magamit sa imong buluhaton. Thank you, Lord. Lord, I pray sa among pag-awit, ining awit, mapahinumduman minimo nga kanindot dahi kung tuwa nami sa langit. At the same time, kaluoy basab sa mga loved ones nga wa makaangkon sa kaluwasan. Lord, i-bless. Minsan in Jesus' name. Praise the Lord.